Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid ni Sir Roland na muling binibigyang pagkakataon ng Rabay na makapangaral ng kanyang salita. Sana tayo po, ay nakahandang makinig at buksan ang ating mga puso at tayo magkaroon ng tinatawag na kaliwanagan na sa mga maririnig po natin tayo po ay magkaroon ng pagpapalang kaalaman. May buhay po natin, may pangaral po natin kung kinakailangan. Magawa po natin sa ating mga buhay at higit sa lahat, mapapurihan po natin at maluwalhati ang pangalan ng ating Amang Yahweh at ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya kung kayo po ay nakahanda na, katulad po ng ating lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa mahabang memorya. So talasasin po natin ng kwento ng ating pinag-aaralan na ibinigay ng Rabay. Ang pamagat po ng kwento ng Rabay na ating pag-aaralan sa araw pong ito ay judge not, condemn not. Huwag humatol at huwag humusga. So talasasin po natin kung ano po ba talagang ibig sabihin ng ating aral na ibinigay ng Rabay. Na tayo daw po ay huwag humatol at huwag tayong humusga. Para kanino po ba ang aral na ito? Tayo po ba talaga ay binibigyang pangunawa ng Rabay na tayo po ay pinag-iingat kung paano po tayo huhusga? Anong paghusga kung tayo man po ay huhusga? O tayo ba ay walang karapatang humusga at tayo naman po ay walang karapatang humatol? O kung tayo man ba ay hahatol, anong klaseng paghatol? Ito pong liliwanagin ng Rabay, dahil alam po ninyo, sa tinagal-tagal ng panahon ng ating pag-aaral, may mga pagkakataon na tayo po ay nakakabitaw ng mga salita. May mga pagkakataon na kailangan tayong magpasya. May mga pagkakataon na tinatanong natin ang ating sarili kung tama ba yung ating ibinigay na pasya? O tama ba yung ating ibinigay na hatol? O kung minsan tinatanong natin, may karapatan ba tayong humatol? Ito yung bibigyang katanungan po, o bibigyang sagot, should I say, sa mga katanungan ito na lumabas sa ating mga bibig. At sana, magkaroon tayo ng pangunawa kung paano natin ibubuhay ang ating mga maririnig. Dahil baka po tayo magkamali sa ating mga napapakinggan, magkamali din po tayo ng ating pag-analisa sa ating mga buhay at tayo po ay hindi makatugod sa gawain ibinigay sa atin ng ating Rabay na maging ilaw ng sanlibutan at tayo maging asin sa bawat isa. Simulan po natin ang kwento dito sa aklat ng Lucas chapter 6 verse 37. Ito po sinasabi niya sa Lucas. Huwag kayong mangagsihatol at hindi kayo hahatulan. Yan pong sinabi dito sa Lucas. Huwag kayong manghusga at hindi kayo huhusgahan. Kayo'y mangagpatawad at kayo'y patatawarin. So makikita po natin dito na tayo daw po ay pinagbabawalang huwag magsihatol. Pero ano po bang ibig sabihin ng sinabi ng Rabay na tayo ay huwag magsihatol upang tayo ay huwag hatulan? Now, mapapansin po natin na para bang ipinagbawal ng Rabay o hindi ipinahintulot sa kanyang mga lingkod na sila'y humatol. Now, the reason being, nung panahon ng Rabay, nakita po niya kung paano magkaroon ng tinatawag na judgment. Yung mga taong nakikita niya sa mga galaw at mga gawi ng mga taong nakasalamuha sa kanila. Parang nung panahon ng Rabay, itinuturing ng mga makasalanan ang lahat ng nilalang na hindi Hudyo. Sila lang ang matuwid nung panahon ng Rabay. Kapag hindi sila nakarating sa araw ng pagsamba, sila ay nagsasabing makasalanan yung mga hindi sumamba. Kapag hindi sila nakapagbigay ng kanilang mga handog, sinasabing sila ay mga pagkukulang.
So ito po yung mga nakikita ng Rabbi nung panahon niya. Kaya makikita natin na ganito ang kanyang mga salita nung siya nangangaral. Now, ito po ba ay kahalintulad ng ating pangunawa na tayo ba ay talagang totally ipinagbabawal ng Rabbi na huwag humatol? At huwag rin tayong humusga. Na tayo ay maging judgmental sa bawat gawa, sa bawat salita na nakikita natin sa ating kapwa. And then kung minsan tayo po ay yung ating mga dila nauuna kaysa sa ating mga pag-iisip. So dito po natin matatalastas kung ano talagang ibig sabihin ng Rabbi. At ito'y patutunayan din naman na mga ibibigay niya mga talata dito sa lumang tipan at sa bagong tipan. Ganun din ang panahon ng kanyang mga lingkod. Dahil dito sa aklat ng Korinto, may sinasabi din si Apostol Saulo. Unang Korinto chapter 4 verse 5, para bigyan natin ng diin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng huwag humatol at huwag humusga. Ito po ang sabi pa ni Apostol Saulo. Unang Korinto chapter 4 verse 5. Sabi po niya rito, kaya nga huwag mo na kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang manunubos, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahayag naman ang mga haka ng mga puso, at kung magkagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Ama. So, nung panahon ng mga apostol, ganito rin yung kwento. Na ang mga tao ay mabilis magkaroon ng kanilang tinatawag na saloobin tungkol sa katauhan ng isang tao dahil sa kanyang pananalita, dahil sa kanyang ikinabubuhay, dahil sa kanyang uri ng pamilya, dahil sa kanyang mga anak, dahil sa kanyang mga nagagawa. At ganun din siguro sa atin. Pero ito ba yung sinasabi niyang paghatol kung meron man? At paghusga kung meron man? Dahil baka po tayo nagkakamali din ng ating mga sinasalita. Sinasabi natin sa ating sarili na wala tayong karapatang humatol. O kaya sinasabi natin sa ating mga sarili na pwede tayong magsalita. Matatalastas po natin dahil ito po ay dapat nating maunawaan dahil sa darating na Pasko. Tayo po ang magsasaliksik sa ating mga sarili. Kung tayo ba ay karapat-dapat na tumanggap ng paghuhugas ng paa, pag-inom ng alak, at pagkain ng tinapay na sumisimbolo sa dugo at katawan ng Rabbi. Tayo ang hahatol sa ating sarili kung tayo ay karapat-dapat. At tayo ang huhusga sa ating sarili kung tayo ay nararapat na tumanggap ng pagpapalang Pasko. Dito po natin maunawaan kung ano nga bang ibig sabihin ng sinasabi niyang paghatol at sinasabi niyang paghusga. Simulan po natin ang mga susunod na talatang bilang kasagutan para maunawaan natin ang kwento ng salitang paghatol at salitang paghusga. Tayo ba'y may karapatan o walang karapatan? Basahin po natin dito sa aklat ng mga awit, chapter 58, verse 1. Talasasin po natin ano po? Salmo chapter 58, verse 1. Sabi po niya dito sa aklat ng mga awit, 58 verse 1, tunay bang kayo'y nangagsasalita ng katwiran o kayong mga makapangyarihan? Nagsisihatol ba kayo ng matuwid o kayong mga anak ng mga tao? Now, sabi niya kanina, huwag kayong humatol upang huwag kayong hatulan. Huwag kayong humasga upang huwag kayong husgahan. Pero ngayon ay katanungan, sabi niya, tunay ba kayong nagsasalita ng katwiran? Kayo ba ay nagsasalita ng katwiran? So, ibig sabihin kapag ikaw ay nagsasalita ng katwiran, dahil ikaw ay marunong sa katwiran. Now, tandaan po natin, makapagsasalita daw tayo ng katwiran kung alam natin kung ano ang katwiran.
Kaya sabi niya, kayong mga makapangyarihan, nagsisihatol ba kayo ng matuwid o kayong mga anak ng mga tao? So, ibig sabihin kung kayo ay magsisihatol, dapat alamin ninyo kung ano ang katwiran. Sabi niya, kayo ba ay nagsisihatol ng matuwid o kayong mga anak ng mga tao? Nang hindi niya sinasabi na ito'y para kay Amang Yahweh. Ang sinasabi niya rito ay ang mga tao na sinasabing sila ay matuwid at sila ay marunong sa katwiran. So, ibig sabihin, tinatanong niya sa tao kung siya ba'y marunong sa katwiran at siya ba'y matuwid. And then, tinatanong niya, pag ikaw ay may katwiran at ikaw ay tinuturing na matuwid, sabi niya, ikaw ba'y humahatol ng matuwid? Dahil hindi tayo makakahatol ng matuwid kung hindi natin alam kung ano ang matuwid. Ano po? Dito sa Ezekiel 23, sinundan pa niya dito sa Ezekiel 23. Natalasasin natin na ipinapaunawa sa atin ng rabay kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang paghatol at salitang panghusga. Tayo ba'y may karapatan o hihintayin pa natin ang darating na siyang magbibigay ng tunay na kahatulan? Ano po? At tayo ngayon sa ating sarili ay hindi natin alam kung ano ang tama at kung ano ang mali, kaya hindi natin alam kung tayo ay nasa kadiliman o kung tayo ay nasa kaliwanagan. Ezekiel 23 verse 36. Ezekiel 23 verse 36. Sabi dito sa aklat ni Ezekiel 23:36. Sinabi ni Amang Yahweh sa akin, bukod dito, anak ng tao. Now, sinong kausap dito ni Amang Yahweh? Hindi ang rabay ang kanyang kausap dito, bagamat tinatawag siyang anak ng tao. Now, alam natin ang kwento na doon sa bagong tipan, may ibang katawagan ang rabay na tinatawag siyang anak ng tao, son of man. Pero dito, hindi ang rabay ang tinatawag dito ng ama, ng ating Elohim, kundi si Propeta Ezekiel. At alam natin ng kwento na si Propeta Ezekiel ay isang pinili ng ama na isang propeta nung panahon ng mga Israelita. At sabi niya rito, ikaw, anak ng tao, hahatulan mo baga si Uhula at si Uholiba? Now, si Uhula po dito at si Uholiba ay ang 12 lahi. Ang 2 lahi mula sa lahi ni David na naiwan mula sa pagkatapon sa Babylonia at yung 10 lahi na lahing nawawala. Ito yung lahi ni Jose na minsan ay pinapangunahan ni Efraim. Ang tawag sa kanila sa propesiya ay si Uhula at si Uholiba, magkapatid. Now, ang tanong ni Amang Yahweh kay Ezekiel, Ezekiel, hahatulan mo ba ang Uhula at Uholiba? Meaning, pag sinabi nating hahatulan, dapat marunong ka kung ano ang katwirang ihahatol at kung ano yung magiging hatol doon sa ipinahahatol sa iyo. Anong sagot dito? Ipakilala mo sa kanila ang kanilang mga kasuklam-suklam. Now, yes ba o hindi ang kasagutan? Yes. Sabi namang Yahweh kay Ezekiel, hahatulan mo ba ang 12 lahi? Yes, sabi namang Yahweh. Ipakilala mo sa kanila ang kanilang kasuklam-suklam. So, ibig sabihin pinapayagan si Ezekiel na humatol upang maunawaan ng kanyang hahatulan na mali ang kanilang mga ginagawa. So, dito natin makikilala na pinapayagan ng paghatol. Now, ang tanong, paano ang paghatol? So, hindi po natin pwedeng sabihin na tayo ay pinagbabawalan. Baka po nagkakaiba tayo ng kwento. Ang sabi rito, pinapayagan ang paghatol. Ang tanong, anong klaseng paghatol? Dahil sinasabi dito namang Yahweh, ikaw, Ezekiel, hahatulan mo ba ang 12 lahi? Yes. Ipakilala mo sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Yun pong ibig sabihin ng kasuklam-suklam. Ano po? Tuloy natin ng kwento. Unang Hari, chapter 3, verse 9.
Now, ang kwento rito ay nung si Haring si Haring Solomon ay maging hari nang palitan niya ang kanyang amang si David. Ang kanyang kahilingan po ay ito. Unang Hari chapter 3 verse 9. Sabi ni David kay amang Yahweh, bigyan mo nga ako ng iyong lingkod, o bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan. Na anong sabi ni Solomon? Amang Yahweh, bigyan mo ako ng matalinong puso upang hatulan ng bayan. Now, sinabi ba rito kung bakit kailangan ni David ang matalinong puso? Yes. Para alam niya kung paano hahatulan ang kanyang nasasakupan. Now, baka sabihin nyo, abay, parang taliwas yung sinasabi ng Biblia. Doon sa Lucas kanina na huwag kang humatol upang ikaw ay huwag hatulan. Tama po, para magkaiba po. Pero, ipapaunawa po ng rabay na magkaiba yung nagiging pangunawa natin kung tayo po ay kulang doon sa kailangang dapat makamtan ng isang nagpapasya at humahatol. Kaya ang hiniling ni Solomon, bigyan mo ako, amang Yahweh, sabi niya, ng matalinong puso. Ibig sabihin ng sinabi niyang matalinong puso, hindi niya mahahatulan ng tama kung siya'y walang kakayahang humatol dahil ang kanyang paghatol ay hindi magiging ayon sa tinatawag niyang matuwid na paghatol. Kaya sinasabi niya, matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama. Now, anong kahilingan niya? Bakit gusto niya ng matalinong puso? Para makilala niya kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Now, itanong natin sa ating sarili, kapag tayo ay nagiging judgmental sa ating sarili, tabi-tabi po sa mga dila po natin, ano po? Ang tanong, alam ba natin kung ano ang masama at kung ano ang mabuti? Dahil kung tayo po ay walang pangunawa sa dahilan kung bakit ito'y nagiging masama at dahilan kung bakit ito'y nagiging mabuti, therefore, hindi tayo pwede magbigay ng ating paghatol. Kaya itong hinihingi ni Solomon. Humihingi siya ng matalinong puso. Kanino siya humihingi? Sa tao? Hindi. Doon sa pwedeng magbigay ng matuwid na pangunawa. So makikita natin, kung tayo nung pinagbabasa ng Biblia, alam natin kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Now, sa inyong pangunawa, alin ang mabuti? Now, maalala niyo yung kwento ng rabay? Nung may isang binata na nagtatanong sa ating rabay kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Anong sinabing pangunang salita ng binata nung nagtatanong siya sa rabay? Sabi niya, mabuting rabay. Now, doon sa kanyang salitang mabuting rabay, sinansala siya ng ating rabay. Anong sabi ng ating rabay? Bakit mo ko tinawag na mabuti? Isa lang ang mabuti. Ang Ama na nasa langit. Now, ngayon, meron na tayong idea kung ano yung mabuti. So, lahat ng mabuti ay yung nanggagaling sa itaas. That's why, no wonder si Solomon ay humingi ng pangunawang katalinuhan saan? Doon sa nasa itaas para makilala niya kung ano yung mabuti. Therefore, kung alam mo yung mabuti, anything na hindi ayon sa pangunawa mong mabuti na galing sa Ama, ito ay kataliwasayan ng kabutihan at ito yung salitang kadiliman. So, mayroon na tayong pagkakaiba na pwede pala tayong humatol ayon sa ibinibigay na pangunawa sa atin kung alam natin kung ano yung mabuti at kung alam natin kung ano yung masama. Other than that, tayo po ay babalik doon sa Lucas chapter 6 verse 37
Dahil ganito yung nakikita ng ating rabay nung panahon niya. Talasin po natin ang kwento. Ano po? Sino ang makakahatol dito sa iyong napakalaking bayan? At ang pangungusap ay nakalugod kay Amang Yahweh na hingi ni Solomon ang bagay na ito. Nung sabi niya, nakalugod daw kay Amang Yahweh ang hiningi ni Solomon. Now, dagdagan natin ng kwento. Dito sa pangalawang Kronikas, inulit niya dito sa pangalawang Kronikas, ang kahilingan ni Solomon para maunawaan natin na ang hinihingi ni Solomon para mahatulan ang kanyang bayan ay hindi galing sa pangunawa ng tao. Pangalawang Kronikas, chapter 1, verse 10. Ito ang sinabi niya, bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman upang ako'y makapaglabas pumasok sa harap ng bayang ito. Sabi ni Solomon, sapagkat sinong makahahatol dito sa iyong bayan na totoong malaki. Now, inulit po ulit ni Solomon. Ang kanyang hinihinging pangunawa at kaalaman ay hindi galing sa tao. Bakit? Dahil ang pangunawa at kaalaman na galing sa tao ay hindi nakakaunawa kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. At baka minsan itong nagagamit ng mga nakikita natin o nababasa natin na sinasabing ginagamit sa paghatol. Kaya sinasabi ng rabay, huwag kayong humatol upang kayo'y paghatulan. Tayo ay nagsasalita sa ating mga babig na hindi natin alam kung ano ang ating sinasalita. Bakit? Dahil hindi natin alam kung ano yung mabuti at kung ano ang masama. Pangalawang Kronikas, chapter 19, verse 4. Ito pa yung kwento. Pangalawang Kronikas, chapter 19. Panahon ni Jehoshaphat. Pangalawang Kronikas, chapter 19, verse 4. At si Jehoshaphat ay tumahan sa Jerusalem, at siya'y lumabas uli sa gitna ng bayan mula sa Berseba hanggang sa lupaing maburol ng Ephraim. At ibinalik niya sila kay Amang Yahweh sa ama ng kanilang mga magulang. So, ang naging gawain ni Jehoshaphat nung siya'y naghari ay ibinalik niya ang mga Israelita na nasasakupan niya na hindi na nakapagsasamba sa bayang Israel, sa bayang Jerusalem. Ano po? At siya naglagay ng mga hukom sa lupain sa lahat ng bayang nakukutan ng Yehuda sa bayan at bayan. Ano sabi niya? At nagbigay siya ng hukom. Now, para saan yung mga hukom? Upang hatulan ng bayan. Ibig sabihin, binibigyan niya ng karapatan yung mga pinili niyang hukom na hatulan ng bayan. Now, ito ba'y taliwas dun sa sinasabi sa Lucas? Yes, taliwas. Bakit? Huwag kang humatol, sabi niya. Pero, ulitin po natin kung anong paghatol ang ginagawa dito. Tandaan po ninyo, ano po? Sabi kanina ni David, humihingi siya ng pangunawa sa Ama para hatulan ng bayan para malaman niya kung anong mabuti at kung ano yung masama. Ito namang iniutusan ni Jehoshaphat, siya'y namili ng mga huwat, ng mga hukom na siyang hahatol sa kanyang bayan. Now, anong klaseng paghahatol? Ito sabi niya, verse 6. At sinabi sa mga hukom, buhayin ninyo kung ano ang inyong ginagawa. Sapagkat hindi kayo ang magsisihatol ng dahil sa tao. Anong sabi niya? Hindi kayo ang magsisihatol sa tao. Anong sabi? Kayo ay gagawin kong hukom, pero hindi kayo magsisihatol sa tao. Na anong ibig sabihin ni Jehoshaphat? Kayo ay gagawin kong hukom, pero hindi kayo magsisihatol sa tao. Anong ibig niyang sabihin? Sino hahatol? Samantalang siya yung sinasabihin niyang magiging hukom. Ang ibig sabihin ni Jehoshaphat, hindi ang inyong mga sariling pangunawa ang inyong ihahatol sa tao. Anong ihahatol nila? Ito, kundi dahil kay Amang Yahweh at siya'y sumasa inyo sa kahatulan. Hallelujah. Masaya, kung kayo man ay hahatol, huwag niyong hatulan ng tao dahil sa inyong sariling pangunawa. Hatulan niyo sila dahil ang inyong ihahatol ay galing kay Amang Yahweh. Anong ibig niyang sabihin, mga kapatid?
sa ating tao na tayo nagiging judgmental dahil ang ibinibigay nating hatol maaari ay yung sarili nating pangunawa. Therefore, wala tayong karapatang humatol ayon sa kwento na sinasabi ng Rabbi sa akyat ng Lucas. Kaya talasasin natin kung paano natin ilalabas ang ating pagbigkas ng ating mga sinasabing paghatol o yung sinasabi nating kaisipan sa pagpapasya. Ano po? Sumunod, Exodus chapter 18 verse 13. Now, ito po yung mga ehemplo ng Rabbi para maunawaan natin ang kwento kung tayo man ay hahatol. Ano po? Ihahatol natin ng tama. Exodus chapter 18 verse 13. Panahon ni Moises. Moises chapter 18. No po, Exodus chapter 18 verse 13. At nangyari kinabukasan na lumuklok si Moses upang hatulan ng bayan. At ang bayan ay tumayo sa palibot ni Moses mula sa umaga hanggang sa hapon. Now, dumating ang panahon na umupo si Moses at hahatol sa bayan. At nang makita ng biyanan ni Moses ang lahat ng kanyang ginagawa sa bayan ay nagsabi, anong bagay itong ginagawa mo sa bayan? Bakit nauupo kang mag-isa? At ang buong bayan nakatayo sa palibot mo mula sa umaga hanggang sa hapon. At sinabi ni Moses sa kanyang biyanan, sapagkat ang bayan ay lumalakit sa akin upang sumangguni. Kanino sumasangguni? Kay Moses ba? Hindi. Hindi sila sumasangguni kay Moses. Ibig sabihin, sinong kanilang sinasanggunian? Anong sabi ni Moses? Sila ay sumasangguni sa Ama. Ibig sabihin, bagamat si Moses ang nagsasalita, hindi galing kay Moses yung ibinibigay niyang hatol. Galing doon sa nakakaalam ng tamang mabuti, ng tanging mabuti. Yun ang nagbibigay ng hatol. Hindi galing kay Moses. And then sabi pa niya dito sa verse 22, ang ibinigay na pasya ni Jethro kay Moses, Moses, hindi mo kaya ito. Mamili ka na mga matuwid na tao, may takot sa Ama, at itong gawin mo sa kanila. Yun ang sabi ni Jethro. Verse 22, at pahatulan mo sa kanila ang bayan sa buong panahon, at mangyayari na bawat malaking usap ay dadalhin sa iyo. Datapwat bawat munting usap ay sila-silang maghahatulan. Sa ganyan ay magiging magan sa iyo at magpapasan silang katulong mo. Yun ang sabi niya. Mamili ka ng mga kasama mo at tuturuan mo sila ng hatol na iginagawad mo, pero tanan yung hatol na binibigay ni Moses, hindi galing sa kanya. So makikita po natin na nagiging mali at nagiging ipinagbabawal ang paghatol dahil ang humahatol ay hindi dapat humatol. Dahil walang pangunawa doon sa kanyang inihatol. Dagdagan po natin. Ito naman yung katanungan. Unang Korinto. Tingnan natin dahil, sinabi kanina na ipinagbabawal ang humatol, and then sinabi sa luma, ipinagbabawal ang humatol. Napuntahan natin yung panahon ng mga apostol. Dahil sila yung first receiver ng mga aral ng rabbi, at nang wala ng rabbi, sila yung nagpatuloy. Ano bang ibinigay na halimbawa nung mga apostol na nangaral kung paano ipapangalandakan ang mabuting balita? Unang Korinto chapter 6. Ito'y sa ating panahon. Tayo ba'y pinagbabawalan o tayo ay binibigyang karapatan? Handaan po natin ang tanong tayo ba'y pinagbabawalan o binibigyang karapatan? Kung tayo binibigyang karapatan, paano ang gagawin nating paghatol? Unang Korinto chapter 6 verse 1, ito yung katanungan ni Saulo nung panahon nang siya nangangaral.
chapter 6, simulan ko sa verse 1 hanggang verse 5. Nangangahas baga ang sino man sa inyo kung merong anumang bagay laban sa iba na siya magsakdal sa harapan ng mga liko at hindi sa harapan ng mga banal. Now, ang kwento rito ay may mga hidwaan ng mga magkakapatid sa pananampalataya at ang kanilang mga reklamo ay dinadala sa labas ng pananampalataya. Kaya ito yung katanungan ni Saulo. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanlibutan? Now, pinagbabawal ba ni Saulo na mahumatol? Dahil, ang mga kapatiran doon sa Korinto, nung siya'y nangangaral, nabalitaan niya na may mga hidwaang pananampalataya at hidwaang magkakapatid. At ito'y ipinapahatol nila sa iba. Now, tama ba yung ginawa nila? Sa pangunawa ni Saulo, hindi. Dahil parang nakikita ni Saulo, wala pang pwedeng humatol sa inyo. Hindi nyo ba nabasa doon sa mga lumang tipan na si Moses ay humahatol pero hindi yung kanyang sariling pangunawang hinahatol niya, kundi galing sa taas? Hindi nyo ba narinig yung kwento ni Haring Solomon? Solomon ba yung sinali ko? Nang siya'y humihingi ng pagkapantas upang mahatulan ng kanyang bayan dahil ang kanyang ihahatol para maunawaan kung ano yung mabuti at masama ay manggagaling sa taas. Yun ang tinatanong ni Saulo. Kaya sinasabi ni Saulo, hindi ba ganito nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanlibutan? Now, kung tayo ay banal, ano bang karakteristik ng banal? Matwid. At paano siya magiging matwid? Dahil alam niya kung ano yung matwid na nanggagaling sa taas. Binubuhay niya ang alam niyang matwid. At may pananampalataya doon sa nagpapasakdal sa matwid. Ito ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya sinasabi ni Saulo, wala bang pwedeng humatol sa inyo? At kung ang sanlibutan ay hahatulan ninyo, sabi ni Saulo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit, na kung hindi ninyo mahatulan yung mga hidwaan ninyo dito sa lupa na maliliit, abay, paano kayo magsisihatol sa sanlibutan? Yun ang katanungan ni Saulo. So, ibig sabihin, ini-expect ni Saulo na may tatayo na hahatol sa gitna ng aking mga kapatiran para maunawaan nila at mangyari yung sinabi ni Amang Yahweh kay Ezekiel, anak ng tao, hahatulan mo ba si Oholiba at si Oholiba? Anong sabi ni Amang Yahweh? Sabihin mo sa kanila ang kanilang mga pagsalangsang. So, paano na malalaman ng mga taong ating bibigyan ng hatol na ang kanilang ginagawa ay tama o mali kung hindi natin alam ang kwento kung ano yung tama at kung ano yung mali. Therefore, ipinapaunawa ng rabay na tayo ay binibigyan niya ng karapatang humatol kung ang ating paghatol ay ayon doon sa nagbigay sa atin ng pangunawang kabutihan para humatol ng matuwid. Dito po natin maunawaan na hindi, nung tawag dito, maliit na bagay ang ibinibigay sa ating pangunawa para tayo ay magkaroon ng karapatang humatol kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Hindi ba ganinyo nalalaman na ating hahatulan ng mga anghel? May mga kapatid ko, totoo ba ito? Yes, dahil sinulat ito ni Saulo. At maaaring ito ibinigay ng rabay sa kanya na isulat niya dahil ito ipinaunawa ng rabay. Hahatulan daw natin ang mga anghel, hahatulan daw natin ang sanlibutan. Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Na kung hindi daw natin mahatulan yung mga maliliit na hidwaan sa loob ng ating mga sangbahayan, sa loob ng ating mga asimblya, abay, paano tayo bibigyan ng pangunawa ng mas malawak na pangunawa para hatulan ang sanlibutan at ang mga anghel balang araw? Kung kayo ngay mayroong usapin na mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay baga ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa asimblya. Now, nagsasalita na si Saulo.
Tinatanong ni Saul, wala na bang marunong sa inyo sa pananampalataya? Wala na bang marunong doon sa nagbibigay ng kabutihan sa salita? Ibig sabihin, nagtatanong siya, wala bang nakakaunawa sa inyo kung ano yung mabuti at kung ano yung masama? Yun ang katanungan ni Saulo. Bakit? Wala man lang marunong humatol kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Ito yung hiningi ni Solomon nung siya bago maging hari. At dito natuwa ang ating Ama. Hindi siya humanap sa mga tao kung ano yung katwiran. Hindi siya humanap sa tao kung ano yung kanyang pagiging pantas. Hindi siya humanap sa tao kung paano niya hahatunan ng kanyang mahal na bayan. Kundi humingi siya doon sa makapagbibigay ng tamang paghatol. Naku, kayo nga tunay na isang, ang sabi niya, sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Ano? Diyata't wala baga sa inyo na isa mang marunong na makapagpapayo sa kanyang mga kapatid. Wala bang marunong sa inyo? Now, marunong saan? Sa buhay na ito, hindi. Marunong sa paglago ng kayamanan, hindi. Marunong na nakapag-aral sa mataas na antas ng pinag-aralan, hindi. Ang sinasabi ni Saulo, wala bang marunong sa inyo sa pangunawang galing sa Ama na salitang ibinibigay niya sa atin kung ano ang tama at kung ano ang mabuti? Yun ang katanungan ni Saulo. Wala pa sa inyo ang pwedeng maging tagapagpasya at humatol. So, ipinapaunawa po sa atin ngayon ng ating rabay na tayo ay pinahihintulutang humatol. Pero talastasin natin kung ano ang ating hihahatol. Kaya sabi niya dito sa John chapter 7 verse 24, ito ang sabi ni John kung ano yung tamang paghatol. John chapter 7 verse 24. So ngayon napatunayan natin na yung ating narinig kanina sa Lucas chapter 6 verse 37, iba yung tinutukoy ng ating rabi doon sa Lucas dahil ang ginagawa ng mga taong kanyang pinapag-aralan doon sa aklat ni Lucas ay kanya-kanya sila ng judgment. Doon sa nakikita nila sa tao, kung ano yung kanyang naririnig, kung ano yung kanyang buhay, kung ano yung kanyang nakaraan, yun ang kanilang inaatol. Hindi yung salitang naririnig nila sa rabay o yung salitang nanggagaling doon sa nag-iisang mabuti. Yun ang dahilan kung bakit yun ang sinabi ng rabay. Yun ang dahilan kung bakit sinabi din niya sa Mateo chapter 7 verse 1, huwag kayong humatol upang kayo wag hatulan. Yun ang sinabi din niya. Dahil ganito rin ang kwento nung panahon na nasinulat ito ni Apostol, nung sabi niya, Mateo. Ang inihahatol ng bayan noong panahon ng ating rabay, kaya siya nangaral, ang kanilang mga sariling pangunawa kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Pero ngayon maunawaan natin na sa pag-ikot ng pag-aaral ng rabay at pangangaral ng mga propeta nung panahon nila sa lumang tipan, ipinahihintulot ng Ama ang paghatol sa kanyang bayan. Pero ipinahintulot niya ito hindi galing sa kanilang sariling pangunawang ihahatol, kundi ito'y paghatol mula sa Ama na lumalabas sa kanilang hati. Kaya sabi ni Apostol Yohanan dito sa chapter 7 verse 24 kung paano yung dapat paghatol na siyang salita din ng rabay. Ito, Yohanan, John chapter 7 verse 24. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo. No, kung tayo daw ay hahatol, huwag kayong magsihatol ayon sa inyo. Kung ano lang inyong narinig, kung ano inyong nakita, kung anong ibinubuhay ng tao, huwag daw yun ang ihatol ninyo. Kundi sabi niya, magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Now, magkaiba ba itong kwento? Word by word, yes, magkaiba.
Pero dapat nating bigyan ng pangunawa yung panahon kung bakit yun ang sinabi ng Rabbi sa Lucas, yung panahon na ginamit ng Rabbi doon sa Mateo, at yung panahon na nauunawaan na ng mga apostol kung anong ibig sabihin ng salitang paghatol. At ito'y ipinapaunawa na niya ngayon sa John. Humatol kayo, sabi niya, pero kayo humatol ng matuwid na paghatol. Uulitin ko ulit, matuwid na paghatol. So kung matuwid na paghatol, saan manggagaling ang ating matuwid na paghatol? Ha? Tandaan po natin, ano po? Alam natin ang kwento na isa ang matuwid. Ito'y pinatunayan ng Rabbi. Ano po? Now, puntahan natin ang lumang tipan para magkaroon tayo ng idea kung paano nila hinatulan nung panahon nila. Na narinig natin ang sabi ni Moses, sila'y humihingi ng hatol o pagpapasya doon sa Ama. Ito pa yung kwento. Hukom chapter 2 verse 18. Hukom chapter 2 verse 18. Ito yung panahon ng mga Israelita ay wala pang hari kundi sila'y may mga hukom. Hukom chapter 2 verse 18. Ito ang kwento. Para magkaroon tayo ng idea dahil ito yung magiging basihan natin doon sa bago. Hukom chapter 2 verse 18. Nang ipagbangon sila ni Amang Yahweh ng mga hukom. Now, nang mamili daw si Amang Yahweh ng mga hukom. Yung mga hukom bang humahatol? Hindi. Ang sabi dito, si Amang Yahweh ay sumahukom. Now, anong ibig sabihin ng sumahukom? Nasa puso ng mga hukom si Amang Yahweh nang sila'y nagsihukom. Ibig sabihin, hindi yung taong huhukom at nagbibigay ng hakol, kundi si Amang Yahweh na nagbigay sa kanila ng tamang paghatol. At inililigtas sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom, sapagkat nagsisi si Amang Yahweh dahil sa kanilang daing, dahil doon sa mga bumighati sa kanila at nagpakalupit sa kanila. Ngunit, nangyari pagkamatay ng hukom, pag namatay yung hukom, wala na rin si Amang Yahweh sa gitna nila. Sila'y tumalikod at lalong sumama kaysa sa kanilang mga magulang sa pagsunod sa mga ribultong imahe upang maglingkod sa kanila. At yumukod sa kanila, sila'y naglikas sa kanilang mga gawa ni sa kanilang tampalasang lakad. So makikita natin dito sa kwento na noong si Amang Yahweh ang namimili ng hukom at siya'y sumasa hukom, natitino, tumitino ang bayan, nagiging matuwid ang bayan dahil doon sa hatol ng matuwid na hukom. Pero pagkamatay ng matuwid na hukom, wala na rin yung salita ni Amang Yahweh na huhukom sa kanila. Wala na rin si Amang Yahweh sa gitna nila. Anong nangyayari? Sila po'y napapariwara. So makikita natin ang pagkakaiba ng ating paghatol na ito'y may basbas ni Amang Yahweh dahil ito'y galing sa kanyang salita at ang hatol na galing sa ating sariling pangunawa at ito'y nagiging dahilan para tayo mapariwara. Ito yung dalawang uri ng paghatol na nakikita natin sa pagpapaunawa ng Rabbi at yung isa'y pinapayagan at yung isa'y hindi. Ano po? Kalasasin po natin. Yung isa'y pinapayagan, yung isa'y ipinagbabawal ng Rabbi. Sabi ng Rabbi sa Lucas, huwag kayong humatol upang kayo huwag hatulan. Bakit? Dahil mali ang inyong paghatol. Yun ang ibig sabihin nun. Dahil sumunod sa John, sabi niya, pag kayo yung humatol, sabi niya, humatol kayo ng matuwid. Pinapayagan ng paghatol, pero dapat ang paghatol na matuwid. At alam natin ang kwento na ang paghatol na matuwid kung ito'y galing sa taas ang ating inihahatol. Ano po?
Ezekiel 44, verse 24. Balikan natin si Ezekiel. Ezekiel 44, verse 24. Ito. 44:24. At sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihatol. Ayon sa aking mga kahatulan ay kanilang hahatulan. Now, paano daw hahatol? Kapag tayo daw ay tatayo na magsisihatol. Ang ihahatol nila, sabi dito, ay ang aking kahatulan. Yung salita daw ni Amang Yahweh ang hahatol kapag tayo'y tumayo sa paghatol. Hindi natin pwedeng sabihin ang isang tao ay nagkasala kung hindi natin alam kung ano ang naging dahilan ng pagkakasala. At kung hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin ng nagkasala. Hindi natin pwedeng sabihin na sila nagkasala. Yun ang paghatol na hindi pinapayagan ng rabay. Nasasabihin natin ng isang tao na siya ay nagkasala dahil hindi naman natin alam kung ano yung sanhi ng pagkakasala at ano ang dahilan kung bakit ito'y nagkasala. Anong sabi ng rabay? Mahahatulan lang natin kung siya ay nagkasala kung ang ating ihahatol ay ang salita ng Ama. Then masasabi natin ito'y nagkasala. Ayon sa salita na ibinibigay ng Ama na kahatulan doon sa nagkasala. Bakit? Dahil alam natin ang kwento na ang kasalanan ay ang pagsalangsang. Saan? Sa kautusan ng Ama. Yun ang kasalanan. Ayon sa ating pangunawa na ibinigay ng rabay. So, anything na pagsalangsang sa kautusan ng Ama, ito'y ituturing na kasalanan. Therefore, kapag tayo ang humatol ng isang kapatid o isang tao ay nagkasala, hindi tayong humahatol. Kundi yung salita ng Ama na siyang kanilang sinalangsang ang ahatol sa kanila. Hindi tayo. Dahil hindi tayo ang hahatol. Wala tayong karapatang humatol dahil hindi tama ang ating sariling paghatol. Dahil kung tayo ang hahatol, walang matuwid sa ating hatol. Yun ang sinasabi doon sa bukas, na tayo ay pinagbabawalang humatol. Pero kung tayo hahatol at ang hahatol natin ay salita ng Ama, then sabi niyo, humatol kayo na matuwid. Ihatol ninyo ang aking salita. Ito ang sinasabi dito sa Ezekiel. Kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong tagdang kapistahan. Yun ang dapat nating alamin. Ang lahat niyang kautusan. Ang lahat niyang kautusan. At lahat niyang palatuntunan. Sino ang dapat makaalam? Yung hahatol. Para siya'y makahatol ng tama. Ayon sa pangunawang ibinigay sa kanya sa salita ng Ama at sa palatuntunan ng Ama na dapat niyang maunawaan bilang kanyang kapangyarihan sa paghatol. Hindi siyang hahatol. Yung salita ng Ama na ipinaunawa sa kanya ang hahatol doon sa nagpapahatol kung siya nakagawa ng tama o siya nakagawa ng mali. Kaya sabi dito sa Santiago chapter 4 verse 11, ito ang sabi ni Santiago. Santiago chapter 4 verse 11. Huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa. Now you know. Bakit ipinagbabawal ito? Na tayo'y magsalita ng laban sa isa't isa. Laban sa mga kapatid. Bakit? Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan. Bakit? Dahil ang sinabi ng kautusan, mahalin mo ang iyong kapatid.
Mahalin mo ang iyong kapwa. Yun ang sinasabi ng kautusan. Therefore, kapag tayo ay nagsasalita ng laban sa isa't isa, sinasalangsang natin ang salita ng Ama na sinasabing magmahalan kayong magkakapatid. Therefore, pwede tayong hatulan ng salita ng Ama at hindi tayong hahatol. Hayaan natin na ang salita ng Amang humatol sa bawat isa. Huwag tayo individually ang humatol. Dahil ang ating hatol ay hindi tama. Ano po? So masasabi lang nating tama o mali, nagkasala o hindi ang isang tao ayon sa salita ng Ama na ipinapaunawa sa atin. Hindi dahil tayo nakapag-aral ng mataas na pinag-aralan. Hindi dahil tayo ay may maraming pera sa bangko. Hindi dahil tayo ay maraming kaibigan, maraming mga ari-arian ay pwede na tayong humatol. Abay kapatid ko, mag-ingat ka. Yun ang sinasabi niya, huwag kang humatol para ikaw ay huwag hatulan. Dahil ang panukat na ihahatol mo ay siya ring panukat na ihahatol sa iyo sa araw ng paghuhukom. Yun ang hatol. Dahil yun ang nasusulat sa kasulatan. Ano po? 12. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at iisa ang hukom. Sa makatwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Ano po? Iisang Iisang tagapagbigay ng kautusan. Yun ang nagbigay ng kautusan, siya rin ang hahatol. At ang ihahatol din niya ay ang salitang ipinaunawa niya sa atin sa araw ng paghuhukom. Itong dahilan kung bakit tayo ay mapalad na makakaunawa sa kanyang salita dahil alam na natin ang kwento na kung hinahatulan natin ang ating sarili sa salita ng Ama na ibinigay sa atin sa araw ng paghuhukom, wala nang ihahatol sa atin. Dahil dito'y nahatulan na tayo doon sa salita na narinig natin. Ito ang sinasabi ng rabay. Nung siya'y pumunta rito sa lupa, ito ang sinabi niya. Ito ang sabi niya. John, para maunawaan natin ng kwento. John chapter 3, verse 17. Now, maalam yung kwento kung bakit bumaba dito sa lupa ang rabay. Balikan natin ang kwento kung bakit bumaba dito sa lupa ang rabay. Ha? Alam niyo kung saan ako pupunta? Yes. Anong dahilan kung bakit bumaba sa lupa dito ang rabay? John 3:16. Yes, tama kayo. John 3:16. Etong dahilan kung bakit bumaba sa lupa ang rabay. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta niya mangyawi sa sanlibutan. At ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi magkaroon ng buhay na walang. Yun ang dahilan. Dahil sa pagmamahal ng Ama sa sanlibutan. Now, yun ay pagmamahal. Now, dinggin natin yung 17 and 18. Ito yung kahatulan. 17. Sapagkat hindi sinugo ng Ama ang anak sa sanlibutan upang hatulan. Hindi sinugo ang Ama ang anak para hatulan. Hindi. Ano po? Kundi yung salita ng Ama na sinalita ng rabay ang hahatol sa kanila. Hindi ang anak. Dahil naparito ang anak sa lupa para sagipin ng sanlibutan. Yun ang kanyang misyon. Pero yung salitang lumabas sa kanyang bibig, yun ang hahatol doon sa mga nakarinig. Kaya sabi niya rito, hindi naparito ang anak sa sanlibutan upang hatulan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ito yung 18. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. You see that? Hindi humatol ang ating rabay nung siya narito sa lupa. Pero ang salitang binanggit niya, ang humatol doon sa mga hindi mananampalataya. Dahil sinabi ng rabay, ang hindi mananampalataya sa anak ay hindi makakarating sa Ama. Salita yun ng ating Ama na ibinigay ng rabay sa kanya. O, ibinigay niya sa rabay. Kaya sinasabi ng rabay, ang hindi sumasampalataya sa anak ay hinatulan na. Hinatulan na.
Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Ama. At ito yung kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan, pero inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Yun ang hatol sa hindi nila pagkapaniwala. Hindi ang rabay yung humatol. Yung salita na binanggit niya sa kanyang bibig, ang humatol doon sa tao na nakikinig nung panahon niya at yung mga nakikinig ngayon sa kanyang salita. Nang sino man sa atin ang hindi sumasampalataya sa bugtong na anak ng Ama ay hinatulan na. Bakit? Anong ihahatol sa atin kung hindi tayo mananampalataya? Ang hatol sa atin ay ang salita ng Ama na ang sino mang hindi sasampalataya ay hindi maligtas at hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang ihahatol sa kanya. Dagdagan pa natin, walang makakarating sa Ama nang hindi dadaan sa akin. Yun ang ihahatol doon sa tao na hindi nananampalataya. Hindi ang rabay ang humatol. Yung salita na ibinigay ng rabay ang hahatol doon sa tao na hindi nananampalataya. Ganon din sa atin. Kapag tayo ay nakasalangsang, hindi yung pastor ang inyong sinasalangsang, hindi yung nagsasalita ang inyong sinasalangsang, kundi yung tangi at nag-iisang matuwid na nagbigay ng kanyang salita, yun ang nasalangsang. Kaya masasabi natin tayo'y nagkasala doon sa nagbigay ng salita na ating sinalangsang. Hindi tayo ang humahatol, mga kapatid ko. Itsapwera natin ang ating sarili. Itsapwera natin ang ating sariling pangunawa. Itsapwera natin ang ating mga natutunan na hindi galing sa Ama. Dahil kung minsan, yun ang inihahatol natin sa ating kapwa. Yun ang ipinagbabawal ng rabay na huwag kang humatol. Dahil mali ang iyong nagiging paghatol. Kaya sabi pa niya dito sa John chapter 12 verse 47. Tigdagan pa natin sa chapter 12 ng John. Kaya talasasin natin, mga kapatid ko, ano po? Now we know na alam natin kung anong mabuti, kung ano ang masama, dahil sa salita ng Ama na ipinaunawa niya sa atin. Now masasabi na natin sa ating mga kapatid kung sila'y may nagawang pagkukulang o wala. Now mabibigyan na natin sila ng pag-asa na mali ang kanilang ginagawa at kailangan nilang magbalik loob. Now, masasabi natin sa ating sarili na tayo may pagkukulang ayon sa salita na ating natinig at nabasa. Bakit? Dahil sa pag-unawa ng rabay na may pagkukulang tayo dahil sa ating nasasalangsang ng salitang ating pinabasa. Now we can live better. Ngayon ay pwede na tayong mamuhay ng mas maayos. Ngayon ay pwede na tayong mamuhay ng mas maganda. Ngayon ay pwede nating mamuhay ng mas matuwid. Bakit? Alam na natin kung ano ang mabuti, alam na natin kung ano ang masama. Ano po? Kaya sabi dito sa John chapter 12 verse 47, kung ang sino mang tao ay nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, tayo na nakikinig. Naririnig natin kung anong salita ng Ama. Naririnig natin kung ano ang kanyang kautusan. Naririnig natin kung ano itong mga to. At kung ito'y ating hindi ibubuhay at hindi natin iingatan, anong sabi ng rabay, ay hindi ko siya hinahatulan. Sapagkat hindi ako naparito upang humatol ang sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay merong isang hahatol sa kanya. Nung sabi ng rabay, sa mga nakarinig ng aking salita at hindi iningatan, hindi ko siya hinahatulan. Hindi ko siya hinahatulan. Yes, that is true. Hindi ang rabay yung humatol. Anong sabi niya? Ito yung key. Verse 48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol. Alin? Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw. So tama, yung tinaunawa kanina ng ating rabay.
ang salitang ating naririnig ngayon, na ating sinasalangsang ay siya rin ng salita na ihahatol sa atin sa araw ng paghuhukom. Hallelujah! Bakit? Dahil ngayon pa lang alam na natin kung tayo ay makakarating o hindi sa kaharian ng Ama. Ayon sa ating pangunawa na ibinigay ng Rabbi. Kaya ating pinipilit ang ating sarili na huwag salangsangin ang kautusan dahil natatakot tayo ng ating masalangsang na kautusan na siyang hahatol din sa atin sa araw ng paghuhukom. Kaya tayo humihingi ng kapatawaran kung tayo nagkukulang. Dahil alam natin sa ating sarili, baka meron tayong pagkukulang at nasasalangsang natin ang salita na ating naririnig. Hindi ang rabay ang haapi sa atin. Ang salitang narinig natin sa kanyang bibig, yun ang hahatol sa atin. At obligasyon natin na nakakaalam na ipaunawa sa ating mga kapatid na mali ang kanyang nagagawa, kasalanan ng kanyang nagagawa, ayon sa salita ng Ama. Huwag nating sabihin ng kapatid na nagkakasala o nagkakamali dahil sa ating sariling pangunawa. Huwag po. Wala tayong karapatang humatol. Ang hihahatol natin ay hindi yung sarili natin na paghatol. Ang hihahatol natin ay ang salita ng Ama. Kapag nakasalangsang ang kapatid, sabihin natin, kapatid, nakasalangsang ka. Sabihin mo yung salita ng Ama na sinalangsang niya. Then, pwede nating sabihin na siya nga ay nakasalangsang. At siya nagkasala. Hindi sa atin siya nagkasala. Nagkasala siya doon sa nagbigay ng salita na kanyang nasalangsang. Therefore, pwede tayong humatol, yes, para maituwid natin ang ating pagkakamali, maituwid natin ang ating mga kapatid, mai-guide natin sila sa tamang daan. Dahil ang ating ibinibigay na pasya at paghatol at paghusga ay hindi sariling pangunawa, hindi sariling saloobin, kundi ito'y salita ng Ama na binigkas ng Rabay, ibinigay sa mga apostol, isinulat ng mga lingkod at ibinigay naman sa atin para maging gabay natin sa ating buhay, para tayo po ay makaalam kung paano ang daan pabalik sa Ama na siyang nagbigay sa atin ng pagpapalang pananampalataya para maunawaan natin ang kwento ng kanyang kautusan. Ito po yung kwento kung bakit ganun ang nasusulat sa mga talakta ng Biblia. Hindi po sila nagbanggaan. Hindi po sila nagsalungat. Ito po ay magkaayos na sinulat at sinalita ng Rabay para sa ating mga pangunawa. Ngayon, alam na natin ang kwento. Ngayon, mas makikita natin kung gaano ang pagmamahal ng Rabay sa atin. Siya ang nagbigay ng ating pananampalataya. Siya ang nagbigay ng kautusan para gabayan tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Siya rin ang nagbigay sa atin ng pangunawa para hatulan natin ang ating mga sarili kung tayo ba nakagagawa ng tama at mali. Mai-guide natin ang ating mga kapatid na hindi pa masyadong nakakaunawa. Mai-guide natin ang ating mga mahal sa buhay kung paano ganapin ang kalooban at kautusan ng Ama para sa ikatitibay ng bawat isang pananampalataya at ikaduluwalhati ng ating Ama at ng kanyang napakadakilang pangalan. Kaya sabi niya dito sa pangalawang Korinto chapter 5 verse 10. Pangalawang Korinto chapter 5 verse 10. Korinto 5:10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ng Mesyas upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. On the judgment day, tayo pong lahat ay haharap. Tayo pong lahat ay haharap sa paghatol. At ang ihahatol sa atin ay ang mga nagawa ng ating mga kamay
na salita ng ating mga bibig. Ano po? At yung ating pananampalataya. And we pray na tayo po ay umabot doon sa tinatawag nating kasukdulan ng ating pananampalataya at tayo naging mapalad na mapasama sa mga tatawaging lingkod. Kaya pinagpipilitan natin, lahat ng mga nananampalataya ay nagpipilit kahit papaano na maganap ang kalooban ng Ama. Itong dahilan kung bakit pinagbabawalan natin ang ating sarili na gumawa ng pagsalansang. Itong dahilan kung bakit tinitiis natin o tinitikis natin ang ating sarili sa mga bagay na hindi ayon sa salita ng Ama. Ano po? Binabantayan natin ang ating sarili na huwag makasalansang. At kung may mga pagkakataon na tayo man po nagkukulang, ang agad nating namumutawi sa ating mga bibig, Ama ko, patawarin mo ako kung ako man ay nagkasala. Sinong humatol sa atin, kaya natin nasasabi na tayo nagkulang dahil maaalala natin yung salita na baka ito'y ating nasalangsang. Maaalala natin yung mga salita na baka ito'y ating hindi nagawa. Pero paano natin maaalala yung kwento ng mga salita ng Ama? Kautusan ng Ama, palatuntunan ng Ama, kung tayo ay wala namang pagtitiis para maunawaan ang kwento ng Rabay. Mas pinipili natin ang pagkapantas ng sanlibutan kaysa pagkapantas sa pag-aaral sa salita ng Ama. Mas marami tayong panahon na matuto sa agawa ng sanlibutan. Mas marami tayong panahon para sa gawa ng sanlibutan. At halos wala tayong panahon sa pakikinig sa salita ng Ama. Kaya kuminsan sa dami ng ating mga naiisip, sa dami ng mga napupunta sa ating kapusuan, sa buhay na ito, walang pumapasok sa ating puso kapag nakakarinig na tayo ng salita ng Ama. Parang wala tayong nauunawaan. Bakit? Dahil ang ating kaisipan ay walang pahinga sa kaiisip ng mga bagay para sa buhay na ito. Iniisip natin paano mapapalago ang ating mga negosyo. Iniisip natin kung paano tayo mapupromote sa trabaho. Iniisip natin kung paano tayo aasenso sa buhay na ito. Abay kapatid ko, paano mo malalaman kung ano yung mabuti at masama kung wala kang marinig na salita ng Ama? Paano mo magagabayan ang sarili mo sa buhay na ito sa paggawa ng kabutihan ng Ama kung hindi mo alam kung ano ang kabutihan ng Ama? Alam mo kung paano kumita ng pera, pero alam mo ba kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? Alam mo kung paano ma-promote, alam mo kung paano gumawa ng sasakyan, pero alam mo ba kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ito yung nakakalimutan natin po. Ipinapaunawa sa atin ng Rabay na bago tayo humusga sa ating kapwa, husgahan muna natin ang ating sarili kung tayo ba'y may matuwid na katwiran mula sa Ama. Hindi ating sariling katwiran ang ating pinag-uusapan dito. Siyasatin natin ang ating sarili kung mayroon tayong katwiran mula sa Ama para tayo matawag na matuwid. Dahil hindi tayo magpapamatwid sa ating sarili, kundi ang salita ng Ama ang magpapamatwid sa atin. Ang salita ng Ama ang magtuturo sa atin ng kanyang katwiran. Ang salita ng Ama ang magbibigay sa atin ng pagkakataong gawin ng kalooban ng Ama para tayo ay ituturing na matwid sa kanyang harapan dahil sa kanyang salita. Yun ang ating magiging katwiran. Yun ang ating magiging paghatol sa ating sarili. Gabayan natin ang ating sarili sa salita ng Ama, then and only then, magagabayan natin ang ating mga mahal sa buhay. Hindi natin pwedeng turuan ang ating mga mahal sa buhay kung paano gumawa ng tama kung hindi natin alam kung ano ang tama.
Hindi natin matuturuan ang ating mga mahal sa buhay kung ano ang mabuti sa Ama at kung ano ang kasalanan kung tayo mismo ay hindi natin mapagsino kung ano ang kasalanan at kung ano ang kabutihan. Simulan po natin sa ating sarili. Dahil alalahanin yung sinabi ng Ama na sinalita ng Rabbi na ibinigay ng kanyang apostol na si Saulo. Work for your own salvation with fear and trembling. Mauna dapat sa atin ang paghatol sa ating sarili. Ihatol natin ang salita ng Ama. At kung malalaman natin sa ating sarili na tayo ay may katwiran mula sa Ama, then and only then masasabi natin tayo may ngiti sa labi. Masasabi natin, purihin ka, Amang Yahweh, dahil sa iyong kabutihan. At ako'y pinagkalooban mo ng pagpapalang pangunawa para maganap ko ang iyong kalooban at hindi ako makasalangsang. Then and only then masasabi mo yun. Pero kung hindi mo alam ang salita ng Ama, paano mo mapapasalamatan si Amang Yahweh? Samantalang hindi mo alam kung ano ang tama at mali. Kaya sabi niya dito sa Roma chapter 5 verse 18, huling salita na po natin ito. Roma chapter 5 verse 18. Ito, talasasin natin. Roma chapter 5 verse 18. Kaya nga kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Ano ibig sabihin nito? Dahil sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Now, maalala niyo kung sino ang binabanggit po dito? Yes. Sino ang binabanggit dito? Ang naging kasalanan ni Adan sa kanyang pagsalangsang sa salita ng Ama. Dahil po sa kasalanan ni Adan na siyang kanyang isinalangsang sa salita ng Ama. Now, alam natin ang kwento. Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ito ang minana natin na tao mula sa naging kasalanan ni Adan. At minana natin ang kasalanan na iyon dahil tayo ang nagmana ng kanyang pagkakasalang kamatayan. Yun pong dahilan kung bakit mamamatay ang tao. Sa kasalanang minana natin sa pagsalangsang. Ito ang kabayaran ng ating kasalanan o kasalanan ni Adan dahil tayo mamamatay. Yun ang sinasabi dito sa verse 18. Pero hindi po matatapos ang kwento ng ating buhay. Dahil bagamat nagmula sa isang tao ang pagiging kasalanan ng sanlibutan kaya tayo mamamatay, meron namang pangako. Sabi niya dito, kung nagmula sa isang tao ang dahilan kung bakit ang tao ay mamamatay, ito naman yung dugtong niya. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, dahil naman sa paggawa ng isang lingkod ng Ama, sa pagganap niya ng katwiran ng Ama. Nung sabi niya, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Mayroong pagkakataon na buhay na walang hanggan. Ito naman ang Rabbi, na siyang katwiran ng Ama nang siya ipinadala dito sa lupa. At ito yung sinasabi kanina ng Rabbi, hindi ako naparito para hatulan ng sanlibutan. Ako'y naparito para kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kung kayo ay hindi makakarinig ng aking mga tinig at mga salita, kung kayo hindi nyo iingatan ng aking mga salita, ang salitang itong hindi nyo iningatan na inyong naririnig ngayon ay siya ring hahatol sa inyo sa araw ng paghuhukom. Yun ang sinasabi ng Rabbi. Kaya mga kapatid ko, talastasin natin ang kwento ng Rabbi. Siyasatin natin ang ating sarili sa darating na Passover. Kung tayo ba ay karapat-dapat sa paghingi ng tinatawag nating makasama sa pista ng ating Ama. Siyasatin natin ang ating sarili. Hatulan natin ang ating sarili sa salita ng Ama kung tayo karapat-dapat. At kung tayo hindi naging karapat-dapat, mga kapatid ko, kaya nasulat ang salitang pagpapatawa.
Dahil sinasabi sa unang John, chapter 2, verse 1. Ito, ang sinabi sa unang John. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Upang kayo'y huwag magkasala, sabi ni John. Paano tayo magkakasala kapag sinalangsang natin ang salitang narinig natin sa ating rabay? Pag sinalangsang natin ang salita na narinig natin at nabasa, yun ang pagkakasala. Kaya sabi niya, upang kayo huwag magkasala. Bakit? Alam niyo na kung ano ang mabuti. Alam niyo na kung ano ang masama. Ipinapaunawa sa inyo sa aral upang kayo huwag magkasala. Pero may pasubali siya. Ngunit, kung ang sino man ay magkasala because of our flesh, because of our, dahil sa ating kahinaan, dahil sa mga sariling pangunawa, baka tayo'y makasalangsang. Pero anong sabi ni John? Kung kayo'y magkasala, may tagapamagitan. Yun ang kagandahan. Yun ang kagandahan sa ating panahon. May tagapamagitan. Sino? Yung namatay din sa tulos na nagbigay ng kanyang buhay para magkaroon tayo ng pagkakataon ng buhay na walang hanggan. Ito ang ating rabay na siyang tagapamagitan natin sa Ama upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Mga kapatid ko, ito po yung aral ng rabay. Tayo po ay pinapahintulutang humatol at pinagbabawalang humatol. Pinagbabawalan tayong humatol kung ang ating hihahatol ay ang ating sariling pangunawa, sariling kuro-kuro, sariling pananaw, maling hatol. Pero tayo naman ay pinapayagang humatol kung ang ihahatol natin ay katwiran ng Ama na siyang magbibigay sa atin ng daan at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay para makilala natin kung tayo nakagawa ng pagsalangsang o tayo nakagawa ng kabutihan. At ito'y para sa ating ikabubuti upang pagdating ng araw ng paghuhukom, ang salitang ating inihahatol sa ating sarili, sa ating panahon, ay siya ding ihahatol sa atin sa araw ng pagtutuos. At tayo po'y mapalad. Bakit? Dahil ngayon pa lang sa araw na ito, sa buhay nating ito, alam na natin kung tayo may pagkukulang wala at inihihingi natin ng kapatawaran. At ito po yung kabutihan sa mga araw ng rabay na ibinibigay niya sa atin. Kaya mga kapatid ko, ingatan po natin ang mga aral na ating naririnig. Ibuhay po natin. Ibigay natin sa ating mga mahal sa buhay. Gawin nating ehemplo ang ating mga sarili. Na tayo ay kinakasihan ng banal na Espiritu ng Ama. At balang araw, we pray na tayo ay kasama niyang tatawagin lingkod. Naway tayo po ay karapat-dapat na tumanggap ng pagdiriwang ng pista ng Ama ng Passover. Tayo ay karapat-dapat na maghugas ng ating mga paa, kumain ng tinapay na sumisimbolo sa katawan ng rabay na namatay sa tulos, at uminom ng ubas na sumisimbolo sa dugo ng rabay na ibinugo sa atin para sa kaligtasan natin mula sa tiyak na kamatayan dahil sa ating mga kasalanan. Mga kapatid ko, tayo po ay may natutunan sa aral na ibinigay ng rabay. May dalawa pa pong natitirang sabat para po tayo ay makapag-isip sa ating mga ginagawa kung tayo ay karapat-dapat sa tatanggapin nating Passover sa araw po ng Sabado ng hapon, April 12. Salamat po sa ating Ama, mga kapatid. Salamat po sa ating Rabay Yeshua. Mabuhay ang ating Rabay. At salamat sa ating Ama na nagbigay sa atin ng pagpapala, ng pangunawa at kaalaman para po maituwid natin ang ating mga sarili at maakay natin ang ating sarili at ang ating pamilya at ang ating mga kapatid at mga mahal sa buhay sa daan pabalik po sa Ama na siyang nagbigay sa atin ng pagkakataon ng buhay na walang hanggan ayon sa pananampalataya na ibinigay niya sa atin sa ating Rabay Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin po natin ang ating Amang Yahweh
Purihin po natin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po. Hallelujah.